lumabas na mismo sa bibig ni Benny Abante na talagang gahaman siya sa pera. Naku po. At eto, no, Benny Abante binutata ni PRRD. Naku po, yari ka na. Benny Damani biglang bigla nang nagbaba na at hindi na mamahaling hindi na mga milyones na relo ang suot ngayon kundi naka G-Shock na lang. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Ito nga pag-usapan natin to. Oo, nakakapanindig balahibo, sinagot ni Duterte si Abante, puro contempt, Paduano, Castro, Kimbo, Luistro, supal pa lang inagot. Grabe talaga, no? Kabeni naman kasi. Ikaw naman kasi, Kabeni, masyado kasi nagpapahalata eh. At kasi Benny, hindi masyadong papahalata. Oo, at ayun nga, no, alam naman natin na si Benny Abante, isa to sa mga pilit na sumisira sa mga Duterte. Pilit na sumisira at tawag dito, pilit na gustong pagmukaing masama ang lalong-lalo na si BP Sara sa mata ng taong bayan. Kaso nga lang, ang nangyari, imbis na mapasama etong si BP Sara, naglipa na po or nabisto ang baho ng mga congressman at congresswoman sa mga pinaggagawa nila kay BP Sara. At mismong taong bayan na or mga netizen na ang nagpatunay na yung mga ibinabato nilang mga issue laban kay BP Sara ay sila pala talaga ang gumagawa. Oo, at eto nga, marami tayong pag-uusapan mapatungkol dito kay Kabeni at yung sinabi ni PRRD kay Kabeni the Bishop. Grabe, meron pa nga dito naka G-Shock na lang siya ngayon. Dahil niya na daw, parang ayaw niya nang suotin yung tawag dito, yung mga mamahalin niyang relo. Hindi alam nyo, kahit naman na mag-down kayo ng mga magpapalitan nyo yung mga relo nyo, wala na, nakita na namin napanood na namin yung nakita na namin yung mga ebidensya. Kaya kahit anong pilit na bago nyo or pilit na parang nagpagmumukha nyo na kayo ay hindi mga gahaman sa pera, wala na, huli na ang lahat. At ito nga, may nakita nga ako sa Facebook na kung saan ay etong si Kabeni ay medyo medyo bumaba na yan naka J-Shock na lang siya ngayon, naka J-Shock. Ayan may kita nyo dyan sa screen, lakihan natin yung screen niya naka na lang siya, naka tig 8,000 na G-Shock. Pero para sa akin, mahal pa rin yan Pero ako kasi hindi ako mahilig magsusot ng relo. Di kaya ko naman bumili ng relo na G-Shock na yan na tig 8,000 pero yung hindi ako talaga mahilig. Ewan ko ba na siguro nakagisnan ko dahil simpleng tao lang din naman ako, hindi ako maluho, no? Pero ito nga inaano rito ng mga netizen na bakit biglang bumaba ata si Kabeni. Naispatan siya ng mga netizen. O nga pala mga dyan bago ang lahat don't forget to like, share, comment, and subscribe. Napakalaking tulong na po niyan yung pag-like at pag-share nyo sa mga video namin. So eto nga basahin natin mga comment ng mga tao. Eto, sabi ni Joe Bertashtini, style yan ng magnanakaw. Buong bibig nat ang mga kabanalan pero bukang bibig puro kabanalan pero magnanakaw. Benny Abante, yung Santa Ana anong Santa Ana? Ikaw na dating nangangaral sa mga daan, ngayon big time magnanakaw ka na. Ay, grabe naman. Eto pa, tandang sinungaling o kapatid sa kawatan. Grabe na. Hindi, hirap din talaga kapag yung nabisto ka ng taong bayan. Yari ka talaga kawawa ka Sabi naman ni Felix Antonio Gonzales,
So mga 6 district ng Maynila, magnanakaw ang mga kongresista nyo na alagad ng Diyos na pastor. Patuloy nyong iboto para patuloy na magnakaw. Sino kaya itong mga 6 district na to? Hindi ko kilala yan. Tatang, Paurong, Diablong, magkatawang demonyo kawatan. Grabe naman kayo kay Kabeni naman. So marami pa ibang mga comment. Ba, ano to? May buhaya pa dito kung nakita. May buhaya pa doon, inihimas ang tao. Ayan yung pagbago ni Kabeni ng mga kanyang style para hindi mapaghalataan. Sa totoosin nga, marami pa nga to eh. Marami pa tong video si Kabeni na hindi ko lang kanina nakita ko, yung ganda nito pangarap kong motor to. Marami pang dyan si Kabeni na hindi na nga natin ito pa yung isa. Ito yung sinabi niya nung dito tawang-tawa ako dito sa video niyan to eh. Ewan ko siguro iba dyan nakapanood na pero ito, dito natin napagtanto na itong si Kabeni ay talagang umamin na. Pero mo tagal-tagal ng hearing, tapos pera ng taong bayan yung ginagamit dyan sa mga hearing na yan. Tapos sasabihin mo, pauwiin na sa Pinas si Alice Goo at kunin na lang yung mga kayamanan. Ang tanong, sino may kinabang ng mga kayamanan ni Alice Goo? Kami ba? Kami bang mga simpleng mamayang Pilipino o baka kayo rin? Ito yung sinabi niya, pakinggan natin. Kung ako, Mr. Chair, kukumpiskahin na lang yung yaman nito at pauwi na sa China ito. Naku po. Kung ako, Mr. Chair, pauwiin na lang to sa bayan niya at kumpiskahin na ang mga yaman nito. Diba? Ang lupit. Hindi ko, Kabeni, baka magalit ka. Sabi mo, masyado kang ginagawang kita ng issue. Hindi Ikaw mismo nagsabi dyan. Lang naman na yan. Nasa hearing nyo yan, ha? Nasa hearing nyo ho yan. Hindi po kami nagsabi dyan. Oo. Ulitin pa natin. Isa pa. Sarap pakinggan eh. Anyway, kung ako, Mr. Chair, kukumpiskahin na lang yung yaman nito at pauwi na sa China ito. Anyway. Tawa siya eh. Ang galing talaga eh, no? Ang galing talaga din nitong mga to, no? Sila mismo yung nang lalaglag sa sarili nila. Kung ako, Mr. Chair, pauwi na lang sa Pinas to. At tawag dito at kumpiskahin ng yaman nito. Ngayon, sino may kinabang nung yaman na yon? Halimbawa, mayaman nga si Alice Goo. Sino may kinabang kayo? Naku po. Gago! Yan ang hirap sa inyo, paghahalataan kayo eh. Huwag dapat ganoon. Hindi, ito lang kasi syempre may karapatan kami magsalita ng ganito na bakit ganyan yung mindset nyo. Akala ko ba para sa bayan yung ginagawa nyo? Na di umano. Dati nga, di ba sabi nyo about sa Pogo, si Alice Goo. Ngayon napunta na, spy daw si Alice Goo. Hindi ko naman kinakampihan si Alice Goo, pero ang labo na ho ng kwento ng hearing kay Alice Goo eh. No, lalong lumabo nung napunta pa sa komite. Ngayon, yung ginagastos dyan sa palaging hearing nyo dyan, sa totoosin nga isa pa sa pangwawaldas yan ng pera ng taong bayan. Yung mga hearing na yan. Kasi paulit-ulit lang, puro lang naman sa Duterte. Puro lang kasiraan sa mga Duterte. Bandang dulo, puro lang kasiraan sa Duterte lahat yan. Tapos ginagastosan ng pera ng taong bayan yan. Lahat ng ginagastos dyan sa hearing na yan. Tapos malalaman namin sa bibig mo mismo manggagaling na na tawag dito na pera lang pala yung habol nyo kay Alice Goo. Anak ng teteng naman, Hindi dapat ganun. Pangit yun, Ayun ako. Speaking of Pogo, may nakita ko dito. Ito, may nabanggit, hindi pala, mamaya na. Pero basahin mo natin yung comment ng taong bayan dito. Sabi ni Maria Gia Fernandez, sabi niya, wow, galing kawatan talaga. Ito, sabi ni Ro, pinaghirapan po nila yan, Manoy, ba't mo ko kumpiskahin? Tama.
mukhang pera ka talaga, abante. Ang tanda mo na, mahiya ka naman kahit sa mga apo mo, bro. Grabe naman yun. Pati sa'yo, ikumpis ka din ang yaman mo. Torong, Gesman, nagmamalinis ka. Sabi ni Manny G. Manera. Yan ha, taong bayan ang nag-comment yan, binabasa lang ho natin. Eto naman sabi ni Tony Escobal. Kasi mukha kang pera. Mr. Atras Avante. Buaya sa Congress. Wala kang kwentang mambabatas. Uy, sakit nun ha. Hindi, ito lang talaga eh. Alam nyo, hindi naman talaga taong bayan na sasabi na yung naninira. May mga napapanood kasi akong rito. May mga napapanood ako interview nito na hayaan na lang daw yung sumisira sa kanya. Alam mo, Sir Benny, hindi naman taong bayan ang naninira sa iyo kundi kayo mismo. O katulad doon itong video na to, hindi mo man lang alam nyo na may issue kayo mapatungkol sa mga pagyaman nyo. Tapos sasabihin mo pa, pauwiin na sa probinsya, bansa nila si Alice Goo, tapos kumpiskahin yung yaman. What if na lang na kung pinaghirapan niya naman yung pera na yun? O tapos kukunin nyo na lang. Ngayon, dito namin mapagtatanto na bakit galit na galit kayo sa KOJC. Dahil alam naman natin na mayaman ang KOJC. Oo, ang buong relihiyon ng KOJC, kaya pala gustong-gusto nyo makuha yung mga property nila, no? Ngayon, buti naman, inamin mo na. Eto, Kimbo, hindi na iboboto sa Marikina. Ako po, paktay kayo dito. Speaking of hipokrito, ayan na. Naging simple na lang ang pananamit ni Stella Wamos Kimbo. Ba't sumisimple na kayo? Ba't nung nakaraan, ang gagara ng mga damit nyo, may mga milyones kayong bag? Bakit? Bakit, ha? Why? Why you do that? Ayan na. Biglang nag-low-key ang mga buwaya. Si Benny, naka-cash G-Shock na lang at itong si Stella, teka, naka-Timex na lang din. Ano kaya ang sinakyan nila papuntang filing ng Certificate of Candidacy? Baka si Benny nakakalabaw at Stella naka-tricycle na. O diba? Ganito talaga ang mga hipokrito matapos mabisto ng mga netizens mula sa lifestyle checking di nauwi sa low-key. At matapos ngang mabuko si Stella Kimbo mula sa kanyang mga mamahaling gamit, ngayong tatakbo nga ulit ito sa Marikina, abay naggawa ng video ng kanyang paliwanag. Pero sorry ka na lang, Stella Wamos Kimbo. Wala na, late na kayo. Hindi na kayo papaniwalaan ng tao na bulgar na eh. Kahit na magsuot pa kayo ng gutay-gutay na damit, di nyo na mapapaniwala yung mga tao niyan. Ewan ko na lang kung mananalo pa to sa Marikina. Pero balita ko, malakas daw to sa Marikina si Stella Kimbo. Dahil okay naman daw, mabait. Kesyo ganyan, kesyo ganito. Ay malay nyo na magpauto pa rin yung mga taga Marikina. Diba? Po, hindi ka na daw iboboto ng mga taga Marikina. Narito ang comment at reaction ni Mr. Will Talker. Panoorin natin. Hello po. Hello po. Magandang gabi. Hi. Galing lang po akong Congress. Medyo pagod na. Pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin ng pakalat na video. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. Kailangan po natin ngayon ay magkaisa. Pag na po tayong napakalat na fake news. Magtulungan na lang po tayo. Napakarami po natin mga problema. Dapat sinabi mo yan sa dapat alam niyo yan. Napakadami palang problema eh. Tapos nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Napakarami palang problema eh. Di dapat tinutukan niyo yung ibang problema. Nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Pagtulungan na lang po natin hanapan ng solusyon, trabaho, sugan, at iba pa. Lagi po kaming narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang tingin. Wow!
Narito po kami para tumulong. Wow! Gago! Narito kami para tumulong. O, nandiyan kayo para tulungan namin kayo. Hindi kasi lumalabas talaga ngayon at totoo naman, kaming mga simpleng mamamayan ang tumutulong sa inyo. O, dahil dati mahirap kayo, bigla kayong yumaman nung nagkaroon kayo ng pwesto sa gobyerno. Kami ang tumutulong sa inyo, hindi kayo yung tumutulong sa amin. Gabi na po. Matulog na tayo. Pero bago matulog, kain muna tayo ng prutong Marikina. Alam mo, Kimbo, magpakita ka ng ebidensya, katulad ni VP Inday. Di ba? Katulad ni VP Inday na kada magsalita siya, may papel. Tama. Di ba? May papel na magpapatunay sa kanyang sinasabi. Ikaw, sinasabi mo na, fake news yan. O, patunayan mong fake news. Di ba? Alam, mahirap din puro lang sila ganyan. Pag binabato sila, sabi lang sila fake news. Pero wala silang pinapakitang ebidensya. Hindi katulad ni VP Sara na kahit sabihan niya na fake news yung isang tao ay dahil may pinapakita siyang ebidensya. Ganun dapat. Tama dito si Mr. Real Talker. nyo, sa sobrang kadramahan nyo, di na back to you ka. Wala daw pinipili. Sure ka? Walang pinipili? Tapos ngayon, feeling victim kayo. Kayo yung unang nang titrip at gumagawa ng kung ano-ano. Tapos ngayon, sasabihin mo na magpapabiktim ka at sasabihin mo na fake news yun lahat. Fake news yun lahat. Kitang-kita namin sa'yo. Diba? Yung mga alahas at bags mo, yung mga relo mo, fake news yun. Yung mga sinasabi mo, fake news yun. Narinig namin. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika. Ito talaga, may sureball na panalo to si Marcoleta. Ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Yun Ayan. Confirmed. Okay kayo ngayon. And magiging official na tatakbo si Congressman Marcoleta as senador. Eto naman, balikan natin tong mainit na banat ni Benny Abante kay Rodrigo Roa Duterte. Ito, panoorin ho natin to. Dito na high blood siya. Ito, panoorin natin. Sabi ni Montulfo, inuulit ko ang aking suggestion. Ibig sabihin, he suggested that before na dapat imbestigahan si Mahilig manuro to, no? General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO board member Wesley Barayugan. This man, I believe, is telling the truth, Colonel Garma. Montulfo, I believe, is telling the truth. Nakatuloy ko may news blackout noon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo. Wow! May mga report. Si Garma at may pa-issue pa. Ngayon ko lang napanood to. May pa-issue effect pala to si Benny. Si Garma daw tsaka si Digong ay magsyota. Yung anak ni Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Napatay ang kanyang anak. Pati ba naman yung mga Ikaw, umiiyak ka dito nung kinontem ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Bakit ka nagduduro? Nagduduro ka. Ito, napatay yung anak niya. Ba't ka galit? Gago! Ba't ka sumisigaw ka, Benny? Ba't ang init na ulo mo? Sumisigaw ka pa, sinasabi mo dito, ha? Okay. Hindi ako nagagalit sa'yo. Hindi ka nagagalit mo, sumisigaw ka. Parang Hindi, ito, sinabi niya rin to sa isang interview. Sabi niya, sa lahat ng hearing ko, hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang daw siya.
Anong paliwanag tingin mo dito? Ha? Paano hindi ka galit? Halos na malaglag na yung ngipin mo, yung ilong mo. May tsura mo, galit na galit ka, oh. Dynamic lang ako. Dynamic lang ako. Dynamic lang ako, visit. Leonardo, I know you understood my question. Ang anak ay Hindi na tayo. generals na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo to, hindi ba? Wala Hindi alam. rin, no? Therefore, naging sinungaling si Montulfo, naging sinungaling si Colonel Mendoza, naging sinungaling si Nelson Mariano. Am I right? Opinion nila. Lahat na lang talaga gagawin nila. Am I right? Yes or no? Para sa akin, hindi Nagsisinungaling ba sila? I cannot... Yes, Mr. Chair. Okay, now, let me go back. Let me go back when you were the chief of police of Cebu City. Nandito ang affidavit Paano kaya naging pastor to, no? ni Baby Rosales na ang kanyang anak ay napatay nung ikaw ang chief of police ng Cebu City. Naalala mo? Wala pa akong natatandaan po, Mr. October 4, 2018. Hindi ba ikaw ang chief of police ng Chair. Yeah, I am Cebu City at that time? Yes, Mr. Chair. I'm the Okay, city siya po director. ay napatay nung panahon na ikaw ang chief of police. Parang ang labo nito, no? Halimbawa man lang na ako yung chief of police. Tapos may napatay doon nung panahon ko. So lahat pala ng namatay sisisi sa akin. I'm the city director. There are station commanders. Ito ang affidavit ni Baby Rosales. Yes. Alright. Now, Binabasa mo na nga eh. Alam niya. Alam niya, binabasa mo na nga eh. page summary dito. Gigil na naman ako sa'yo eh. Statement ni Miss Raquel Lopez. Naalala mo si Raquel Lopez? No, Mr. Chair. Hindi mo naalala. Ito ang sinabi niya para malaman mo. Sa wikang Ingles na tinanscribe ni William Reyes, ang sabi niya, during the wake of my son, Forward natin doon sa karma nagagalit. rage, as you are also denying that. You were the chief police at director na hindi mo alam ang insidenteng ito. Can I... My goodness naman, I'm Colonel aware. Garma, you are the director, the city director. I cannot Hindi ka recall. pinapaniwala na hindi mo alam sa mga nangyaring ito. Ito ang testimony na patay ang kanyang anak. Ikaw, Oh, umiiyak. nanduro. Diba sabi niya noon, parang may sinabi si Tamba na parang bawal na daw yung ganyan-ganyan. Eh ba't ito hinahayaan? ka dito nung kinontempt ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Galit siya, di ba? Hindi daw siya galit dito, dynamic daw siya. Gago! Ito, napatay yung anak niya. Sumisigaw ka pa, sinasabi mo dito. Sumisigaw ka rin. Okay. Hindi ako nagagalit sa'yo. Dynamic lang ako. Wow! Gago! Hindi ako sumisigaw sa'yo. Dynamic lang ako. may ganun pala tao. May ganun pala. Hindi ako ganit. Dynamic lang ako. Naunawahan mo ako? Yes, Mr. Chair. To give emphasis to what I'm trying to say. Wow! Nag-mention siya, oh. Isa nga sa'yo, wag na kasi kayong magboto ng mga congressman na medyo may edad na. Hindi si Kabeni na high blood na, oh. Gago! During the wake of my son, Garma and their police officers arrive in my place. Ikaw pa nagsabi, nagalit ka pa at sinabi mo, why is there only one dead? There are many of them here. Nakalimutan mo ito? Hindi mo maalala? Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. Well, sworn statement ito Yes, ni Your Miss Honor. Raquel Lopez. Sworn statement. Gusto ko lang sabihin sa iyo, when we cited you in contempt, you are weeping before your lawyer because you remember your own child. Sana puro contempt lang alam eh. No? One, a special child. Oo. Buhay siya eh. Oo. Buhay siya, Colonel Garma. Umiiyak ka na. Buhay siya.
Ito patay. So anong point doon? So kapag buhay yung anak, bawal na umiyak, ganun. Hindi ko kinakampihan to si Garma kung ano man. Pero kasi yung sinasabi kasi dito ni Benny na dinamay niya ho dito si Digong Duterte, yan no. Inakusahan may anak kay Garma. May anak daw si PRRD kay Garma. Ewan ko, ano ba pagsasabihin to? Hindi mga congressman, hindi lang mga buhay, mga chismoso din no. Ikaw ang city director. Ito patay, nagsalita ka pa. Nagsalita ka pa dito, ang sabi mo, bakit isa lang ang namatay? Bakit isa lang ang pinatay? Oh, samantalang napakarami nila. And you're telling me now, you're denying that, Mr. Chair? Hindi mo na siguro maalala at baka nakalimutan mo sa matagal na ito 2018 pa ito Kahit naman din ako, hindi ko maaalala yan. 2018 pa pala yan. Ang dami-daming problema sa Pilipinas. Yung mga lumang yung inaahalungkat nyo. Pagkateting kayo. Ipinapaalala ko lamang sa iyo, you're under oath here, and we are trying to pass legislation so that this will not happen again. Masisira na yung lamesa, kakadut-dut mo. Mr. Chair, ano ang gusto mong sabihin? Contempt. Tell it to us now. Lie under your teeth. Tell us. Wow. Galit si Bishop ba? Go, Bishop. Colonel Garma, hindi ko akalain bilang ikaw isang babae, no? Magagawa mo ito. You're denying it right now. You're denying everything right now. Ang dami mo nang dinenay, Colonel Garma. At nakikita po ng taong bayan dito, napakalaki ng problema ng ating kapulisan na katulad ng marami mga eskalawag. Wow! Na dapat malaman ito ng Director General Marbil. Wow! Dapat niyang asikasuhin ang ayusin ang nangyayari sa Philippine National Police. Wow! Paano ayusin yung Marbil dun kung isa rin siya dun? Gago! This person here, si Lieutenant Colonel Mendoza, tinitingnan mo siya when he was testifying before us, when he was reading his affidavit, nakatingin ka sa kanya, nakasimangot ka sa kanya. Ano naman connect? Gago! Ka sa kanya. And this guy is weeping before us while he was saying this. While you are angry at him. Nelson Mariano testified. 2 of them against you and against Colonel Leonardo. Parang gusto mga atakihin na to. 2 against you, both of them. And you're denying it. Kung sinasabi po ni Colonel Mendoza, ito lang forward na ito yung sinabi niya kay PRRD. Sabi ni Montulfo, inuulit ko ang aking suggestion. Ibig sabihin, he suggested that before, na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan. This man, I believe, is telling the truth. Colonel Garma. Montulfo, I believe, is telling the truth. Now, tutuloy ko may news blackout doon sa assassination ni Barayugan. Ang naniniwala na agad siya doon, no? Dahil alam ng mga investigador, ito na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo hindi? May mga report. Kung syota daw, si Garma daw, Tatay Digong magsyota. Tangina, pati ba naman yun? Bawal na ba yun, ka Benny? Baka nga ikaw meron din Pushers na dapat na ang mga kapreso ang kumakarami. Tingnan natin dito. Wala, nakasalamin ang mga generals at colonels. Yes. Oo. Mga report, I believe. Anong sasagot ni Garma dito? The truth. Now, tutuloy ko okay. May news blackout doon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, ito na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota.
Totoo hindi? Hindi, ito lang kahit na kung halimbawa man na magsyota, ang usapan kasi dito sa komite, ang hearing na to ay para doon mabigyan ng hustisya yung namatay. Yung pinaglalaban dito, ayun ang pagkakaalam ko. Pero bakit nadawit yung pagiging magsyota ni Garma, kung totoo man o hindi yan, pakailam mo ka, Benny. Hindi naman kasama sa kaso yan Gago! Diba? So, sa madaling salita, humahanap lang talaga ng ikakasira ng mga Duterte itong mga congressman na to. Yun talaga yung pinakano. So, anong sagot dito ni Garma? Hindi po totoo, Mr. Chair. Hindi totoo. Mga report na yung anak yung anak mo. Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Kita mo pati yung bata, no? Ang lupit, no? Pati yung bata na may kapansanan, ginawan pa ng issue nito. Ang lupit mo ka, Benny. Iba ka? Ulitin natin para ang ganda pakinggan May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Diba? Kita, chismoso. Tsaka saan nga makakita? Hearing yan, ha? Hindi basta-bastang katawa-tawa to. No? House Quad Committee hearing. Tapos, ang ipapasok mong issue is may anak si Digong, may anak si Digong kay Garma, jowa ni Digong si Garma. Anong klaseng? Diba? Anong klaseng katarantaduhan yan, Benny? Kaya kayo, wag na kayong bumoto ng may mga edad na mga congressman. High blood na to si Benny, Hindi, alatado naman na lahat ng nangyayari dyan, yung hearing na yan. Ngayon, pahinga sila ngayon Pero darating mga ilang araw, meron na naman yan. Lahat yung mga hearing na yan, isang gusto lang talagang mangyari dyan, isiraan ng mga Duterte at masira ang mga Duterte sa taong bayan. Kasi nga sa mga politiko ngayon, lalong-lalo na sa Davao at lalong-lalo na sa pagdating ng 2028 election, malaking balakit sa kanila, malaking tinik sa lalamunan nila ang mga Duterte. Kahit itanggi nila ng paulit-ulit yan ng totoo. Kaya nila to ginagawa lahat para masira ang mga Duterte. So, grabe si Benny, no? Ibang-iba na yung panahon ngayon Ibang-iba na yung mga congress, yung mga hearing ngayon, tsaka hearing noon. So, wala tayong dati marinig ng ganyan. Jowa. Kumakain ka ba ng hopya? Kumakain ako ng hopya ba't ka nagpapalit ng kulay ng buhok mo? Ang klaseng mga tanungan yan, di ba nakakabobo? So yung mga banateros, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video na to. Ano masasabi nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At may galab shoutout dyan sa lahat, no? Yung pag-like, pag-share nyo sa ating video ay napaka-halaga po niyan. Kaya maraming salamat. May galab shoutout dyan sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay J. Guevara TV at sa buong Banateros Brothers, Banat by Cocholi, Boss Dada, and Master Jude at sa iba't ibang mga DDS vlogger. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.